Okay. So, session 1 na tayo. Tingnan niyo yung mga notes natin. Ang title po natin is Two Became One. No? Strengthening your marriage through faith. So, session 1, God's blueprint for marriage. No? Ano ba yung blueprint? No? Yung plano. No? Minsan yung pag may bahay, sino yung mga nagpagawa na ng bahay sa Pilipinas? No? Merong plano, merong blueprint, di ba? So, ano yung design? No? Ano yung tamang design? So, a Christ-centered guide for Filipino couples in Bologna, Italy. So, hindi lamang po ito nakasentro doon sa parte ng religious, no? Ito po ay nakasentro doon sa day-to-day life po natin bilang mag-asawa. Okay, so what makes a strong marriage? Ano ba yung nagpapalakas sa isang pagsasama? So, napakarami. There are many factors that contribute to a satisfying marriage relationship, such as love, commitment, trust, time, attention, good communication, including listening, partnership, tolerance, patience, openness, honesty, respect, sharing, consideration, generosity, willingness, availability to compromise, constructive management of disagreement, arguments, willingness to see another's viewpoint, ability and willingness to forgive, apologize, fun. Ba't ko binalisan? Ang dami kasi. No? So, ano yung punto natin dito? Marami po factors, no? Marami po ang kailangan para magkaroon ng matibay na pagsasama. No? So, ang suma total, mga kapatid, anong kailangan? Meron, Miss Patience, nandun. Fun. Fun, meron, fun. Pag-ibig. Love, meron. Anong kailangan? Pera. Mamaya, pag-usapan natin ang pera. Very good. Anong kailangan? Effort. No. Yung effort, kasi sa lahat ng yan, hindi po natin magagawa yan kung walang effort. No. Mga kapatid. Okay. So, many Filipino couples in Italy face challenges. No. So, sinong walang problema dito? Sino walang problema? Ha? Wala, diba? Lahat may problema. Kahit maliit, malaki, lahat po may mga struggles, lahat po mayroong mga, kahit konting mga alalahanin, iniisip. No, lalo tayo dito minsan. No, yun nga lang mga, sino yung pinoproblema na bukas, yung pagpasok sa trabaho? Oh, yun, may nagtaas na ng kamay. So, iba-iba tayo dito. Yung iba siguro sa atin, madali ang trabaho. Yung iba mahirap. Yung iba mahirap na mahirap. Di ba? No? Yung iba work from home. No? Maganda yun. So, kanya-kanya. No? So, marami tayong challenges. No? So, ang objective natin, mga kapatid, is to understand biblical unity. No? Ano ba yung kahulugan ng pagiging isa? No? Ano yung role ng pag-ibig, yung love, yung respect, yung money. No, kanina, nabanggit ni Brother Mike. No. So, may tanong ako. Tanong na agad. Ay, sigurado ko hindi kasi magtatanong, kaya ako magtatanong. Madali bang sumaya pag walang pera? Ha? Eh, ba't hindi? Natitingin. Hindi, alam mo kasi marami kang pera eh. Madali bang sumaya pag wala kang pera? Marunong ako kontento. Marunong daw makontento. Pero ano yung walang plastikan, real to. Mabilis ka. Oo, hindi. Ha? Ayan, may umiiling. 50-50. So, iba-iba kayo. Sige, iba-iba. Pero, sigurado ako, majority dito, no? 70 to 80% dito sasabihin, mahirap. Ako, personally, no? Hindi ako magpapaka-plastic. No? Mahirap. No? Bawa sasabihin ng anak mo, Mami, gugutom ako. Eh, pasensya na anak, kailangan pangantayin yung sweldo ni daddy. Oh, diba? Oh. Mahirap sumaya. Malulungkot at malulungkot ka. No? So, mamaya po, i-discuss din natin yan. So, money, submission, and embracing God's design on companionship. No? Paano ba natin i-handle yung ating pagiging mag-asawa? No? So, sa ating mga kapatid, ano ba yung
itatanong ko na iyan buds, ano, para habang nakikinig tayo, nakakapag isip-isip na tayo, no? Ano ba yung mga daily challenges natin sa bawat araw, no? Ano ba yung mga daily challenges? Okay. So, ano yung role? Sabi diyan, understanding biblical unity, what does one flesh mean? Ano ba yung ibig sabihin ng iisa, no? Iisang laman, no? Sabi natin kanina, mayroon tayong physical unity, no? Faithfulness and intimacy. Yung faithfulness natin and intimacy, mamaya pag-usapan natin yung pagdating doon sa intimacy, no? So, emotional unity. Kailangan meron tayong trust and transparency, no? At spiritual unity, growing in faith together. So, ipapakita po natin kung bakit kailangan ang pananampalataya. So, if you don't mind, pwede ko bang itanong kung ano yung ating religious orientation? Lahat po ba nung bisita namin is Catholic? Catholic po? Catholic? May tumatango. Merong si Brother Mike, ang Catholic din? Sila si Sir Maine, Catholic? Sila Brother... Methodist. Ikaw bro? Catholic, okay. So, ang lang po, no, para po sa kaalaman ng wala po tayong religion, no? Ito po ay nakapokus doon sa prinsipyo ng Biblia. At tayo po, kung hindi nyo po alam ang background ng Methodist, ito po ay galing din sa Catholic at ang pananampalataya po is almost the same. No, wala lang po tayo ng mga idols, no, yung images, no? Yung mga cross na mayroong larawan ng pako na si Mama Mary. So we focuses on Jesus Christ. Pero the rest po ay pare-pareho, no? Kaya ang the word Catholic po is universal, no? Ito po ay lahat po tayo kung tutuusin ay Katoliko, no? Yun po ang tawag po doon ay universal. Okay, so, the role of love. Ano ba yung, dito na magkakaroon ng mga pag-iisip. No? So, ano ba yung role ng love, respect, and submission? So, ang ating pong teksto dyan, no, lahat po ng ating pagdidiscussion ay nakabase sa Biblia. Nakasulat na din po yan. So, babasahin po natin dyan yung Ephesians 5:22-23. So, tingnan nyo po yung mga notes nyo at dito din po nakasulat. So, mga babae, pasakop kayo sa sarili nyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pagpasakop ng lubusan sa kanilang asawang sariling asawa. Siya na nga ba sinasabi ko eh. Ba't ba ako napunta-punta pa dito? Pag-uusapan pala yung pagpapasakop, no? Pero kasi ang mga Pilipino mababait eh, yung mga lalaki, totoo ba? Yes. No. No. Kahit sinasabi na pasakop, baliktad eh. Ang nagpapasakop yung lalaki. No. Yung lalaki ang nagpapasakop, hindi yung babae. No. Pero ayan ha, mababait na kasi yung mga kalalakihan. No. Pero ang disenyo ng Biblia, so ang sabi mo magpasakop. No. So, ang prinsipyo po ng Biblia ay ang babae po ang nagiging submissive dapat, no. So, sorry po, no, baka merong dito na pag-uwi niyo ng bahay sabihin eh, "Huy, sinabi lang nung pastor yun ha, pero hindi natin susundin yun. Ako pa din, no, huwag naman gano'n, no." Baka meron dito, no, may mga ano ba dito, mga undress. Huwag na kayong mahiya, tayo lang naman. Ha? Mapagpasensya lang, mapagbigay, no. No. Pero nakita nyo ha, yun ang disenyo, no. So, ano naman ang mga lalaki? Love like Christ, no. So, sabi naman dun sa mga lalaki,
mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia, gayon din naman dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa kanyang iglesia. Now, sino yung mga pumuntang single? Sila ate, no, na dito, bakit walang kayong kasama? No, hindi nila maririnig yung mga dapat nilang marinig, absent. No, absent. No. So, ito po ay naka-record. No, pwede nyo pong panoorin yung magkasama, okay? No, no. So, yung pong mga materials nyo, nasa YouTube po natin yan. Siguro po by Wednesday, ma-upload na po yan. Pwede nyo pong panoorin pag okay na kayo, magkasama. No? Kasi ito po ay disenyo na ginawa na para kailangan mapakinig para magkasama po talaga tayong mag-aaral. Okay, so ang nakikita po natin dito mga kapatid, no, ano yung kabuuan? No? Ang mga lalaki po, kailangan nila ng respeto. No, kasi ang sabi, submit eh. No? No. Ang lalaki kailangan ng respeto, ang babae, ano kailangan? Pasako. Pasako. Kailangan nila ng pagmamahal. Kasi kung titingnan natin, kung babalikan natin kanina, yung husband, love. No? So ang kailangan ng babae ay pag-ibig. No? Ang wives, no, submit. So, ang kailangan ng lalaki ay respect. No, so, tatandaan niya. No, kasi, mga kapatid, ang mga lalaki po, no, hindi nila kailangan masyado ng pagmamahal. Naniwala ba kayo doon? No? Ang kailangan nila ay respeto. Kasi, ang pag-iisip po ng lalaki, kapag nilirespeto ako ng aking asawa, ibig sabihin, mahal ako ng asawa ko. Ito ba yan? Ito yan, no? Kapag naman ng babae, no, kailangan yan minamahal. No? Ano ang sabi? Ibinibigay. No? Sabi doon sa verse 29, walang taong namumuhi sa kanyang sariling katawan sa halip. Ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan. No? Kaya pag kayo ay pinapakain at inaalagaan ng inyong asawa, lalaki, kayo ay mahal. Mahal kayo nun. Kaya nga ang mga lalaki ang provider. No? No? Sinusubuan pa daw. No? So, wife must be loved at all times. No? She needs care and affection. No? Nabibigay ba natin mga boys? Ha? Walang kumilusan. Walang nagsasalita. Minsan. Minsan. Okay. So, alam niyo ba, 40 years ago, no, ang sabi, madali daw maging lalaki. No, 40 years ago, madali daw maging lalaki. 60 years ago, automatic daw yung pagiging lalaki. No. So, kasi, basta yung mga lalaki, walang ginagawa yan kung hindi magtrabaho. No. Alam nila yung papel nila, no, walang divorce, no, nung 60 years ago, walang annulment. Alam ng lalaki, alam ng babae yung papel nila. At nung yung mga panahon na yon, tatlo lang daw yung gusto ng mga lalaki. Oh, ano yung tatlo? Food, sex, and bed. Bed rest, no? No, pagkain, sex, saka pamamahinga. So, siyempre, nagtrabaho maghapon, no, magugutom, kakain, tapos siyempre, mga lalaki, siyempre, gusto nila yung tatabi sa kanilang mga asawa, di ba? So, yun lamang daw, napakadali. No? At ang mga babae, wala silang gagawin. Kung hindi mag-provide, hindi, siyempre, mag-aantay lang sa bahay, housewife. Di ba? Walang gagawin, hihiga lang, no? Para lahat gagawa yung lalaki. Di ba? Tama, may katwiran naman yung diba? Pero ang punto natin mga kapatid, no, iba na yung panahon ngayon. No? Kasi alam nyo ba, at
yung World War II, no, lalo dito sa Europe, nung nagkaroon ng World War II, lahat po ng mga kalalakihan ay napilitang sumama sa gera. No? At nung naubos na yung kanilang mga bala, naubos na yung kanilang mga gamit, no, sa mga pabrika, ang mga nagtrabaho po yung mga babae. At doon po nagsimula yung pagtatrabaho ng mga babae. At nung natapos na yung gera, nung bumalik na sa mga tahanan nila yung mga kalalakihan, yung mga babae, hinahanap nila ngayon yung pagtatrabaho nila. No, ayaw na nila nung mga housewife lang sila. Gusto na nilang magtrabaho. So doon na nagsimula yung pagtatrabaho ng mga babae. No? So dito sa Italy, no, yung mga, sino yung mga pinetition dito na lalaki? Ayan, kami. Ako, kasama din doon. No? Diba yung dumating yung time na talagang tayo yung house husband? No, house husband. No? Ako, kasama ako sa mga naka-experience doon. No? Diba tayo yung nag-iintay sa ating mga asawang babae? No? Sila uuwi, tapos tayo nagluluto, tayo lahat, naglilinis, nagsusundo ng mga anak. No? Dumating tayo sa point na gano'n. No? Pero yun yung realidad, di ba? Yun yung kailangan nating tanggapin sa bawat sitwasyon. No? So, nagkaroon na ng twist. No? Yung dating plain housewife lang, nagtatrabaho na. Yung dating nagtatrabaho na lalaki, siya na yung naiiwan sa bahay. No? So, naiba. No? Nagkaroon ng pagbabago. No? Pero mga kapatid, sa kabila ng lahat ng pagbabago, ito pa rin. No? Ito pa rin ang solusyon. Respeto, pagmamahal. No? So, ito na. Ito na yung problema. No? So, kanina, sabi natin, mahirap sumaya pag walang pera. No? Pag kontento ka, siguro kasi, ang tanong kasi natin, extreme eh. Ang sabi ko kasi, walang pera. So, siguro, yung may konting pera, contentment, masasagot. Pero yung asin wala, no? Asin wala ka talagang makain, no? Wala kang pambayad sa buleta, mahirap, no? So, eto ang tanong. Ngayon, kasi sabi ko nga, ito yung realidad eh. Yung mga i-discuss natin dito, ito yung mga nagiging experience natin, no? Sabi ko nga dito, yung mga bagong dating, malamang na experience nila ito. Nung wala pang trabaho si Mister. Ang sabi dyan, what if the wife makes more money? Siyempre, kadarating mo pa lang, hindi ka marunong magsalita. Hindi ka marunong mag-Italiano, wala kang trabaho. Tapos ang mga trabaho natin dito, alam naman natin, mas madaling mapasok ang babae kaysa sa lalaki. Di ba? Depende na lang siguro sa area. Pero yun yung realidad dito, no? So, paano kung mas malaking kumita si Mrs.? No? So, ang tanong dyan, does it mess up the marriage? Magkakaproblema ba yung pagsasama? O kaya, ito yung mga kalagayan ng babae. Some women become more controlling. Dapat ako ang masusunod kasi ako kumikita eh. Diba? O kaya naman, some men, yung mga lalaki, dahil hindi sila kumikita, hindi nila napoprovide yung pangangailangan, hindi sila yung ulo ng tahanan kasi sumusunod sa asawa, nagiging insecure. No? So, yan yung mga katanungan. No? Pero mga kapatid, paano? How to have peace and harmony if the wife earns more than the husband? No, meron pa ba ngayong dito na ganito yung mas malaki kumita si Mrs.? Meron pa? Meron pa? Huwag po tayong mahiya. At ayun, tumaas si Brother Paul. Oh. Meron pa, huwag po tayong mahiya. Ang daddy, hindi naman nagtatagawa naman. Wala akong pensyon. Wala siyang pensyon. Siya meron. Yun. Good answer, good answer. So, sino pa? Sino pa po? Huwag po tayong mahiya. No, hindi po natin dito pagkakalat. No, hindi, okay po. No. So, kung ganun po yung kalagayan, no, meron po tayong mga suggestion. No? O kaya kung ito naman ay hindi nyo naman problema, pwede nyo po itong i-advise doon sa mga kaibigan nyo na baka may sitwasyon na ganito. Sabi dyan, always respect your husband. Kahit hindi po siya yung kumikita ng malaki, mas malaki yung kita na, ito sa mga asawang babae ito, to the wives, no?
always respect your husband, he is still the man you vow to love and honor. So, siya pa rin yung pinangasalan mo, di ba? Anong sabi sa kasal? Sa maghirap ka, sa kagipitan, sa ginhawa, till death, do us part. Diba? So, kasama yan sa sinumpaan nyo. No, hindi porkit hindi na siya kumikita, baka nung nasa Pilipinas siya, bago kayo mag-abroad, malakas kumita si Mister. Siya yung padre di pamilya, siya yung nagpo-provide. Pinitition nyo. No, baka mamaya si Mister maganda trabaho dahil gusto niya na magkasama kayo dito sa Italy. Sinacrifice niya yung kanyang trabaho para lang magbuo ng pamilya dito. Diba? Baka may ganung mga sitwasyon. Pero dapat, ano man yung kalagayan nyo ngayon, no, hindi mawawala yung honor, yung love and honor. So, pangalawa, no, celebrate him as part of your success. No, sa tingin mo ba kung hindi mag-aalaga ng bata si Mister, makakapagtrabaho ka? Di ba alam na naman kumuha pa kayo ng yaya? No. Bawa, yaya na yung trabaho mo, kukuha ka ng yaya doon sa anak mo. Yung sweldo mo, doon lang mapupunta. Di ba? Ha? Di ba? So, makita mo na hindi ka makakapagtrabaho. Hindi mo ma-achieve yung kalagayan mo na yan kung wala ka din katulong. No? So, yung success mo, bahagi yung asawa mo. So, ano pa? Talk in terms of we. No? Yung meron pa ba dito nun? Yung sweldo ko, pera ko, binili ko yan, akin yan, yung salitang akin. No? Hindi po dapat yun sa mag-asawa. Dapat tayo, atin, amin, di ba? Kaya yung madalas kasi sa Facebook, no, ewan ko si Judy Ann Sachs, sabi niya, pera niya, pera ko. Pera ko, pera ko. Di ba? Parang lahat sa kanya. No? Pag mag-asawa kayo, hindi na. No? Lahat yun. No? Yung atin, dapat atin. Pinunpuntan ko kasi yun eh. No, yung, lalo, baka naman sorry baka mamaya yung bago kayo nag-asawa, may mga napundar na kayo bago kayo nagsama. Sasabihin, siyempre, ako bumili niyan eh. Ako, akin yan eh. Ako gumastos niya, ako nagpagawa niyan. Pag kayo po mag-asawa, hindi na gano'n. No, siyempre, iisa na kayo. No, so, atin, no? Amin, ganyan. No? So, ganun po yan. So, sa mga lalaki naman, no? Kala nyo, mga babae lang yung sisermonan natin. Hindi. Pati mga lalaki din. No? Sabi, let go of the pride. Oh, yan ang matindi kasi sa mga boys no, yung fried chicken. No, ma-pride tayo. No, normal kasi. No. So, sabi doon sa pride, no, let go of the pride. Do not let, ito maganda to do not let her network decrease your self-worth. No? Huwag niyong hayaan yung network. Ano ba yung network? Yung kaperahan niya, yung mga napundar niya o yung kinikita niya na pababain yung self-worth mo, yung halaga mo, no? Siguro kayo, madalas, lahat naman tayo siguro dito nagpe-Facebook, no? Maraming mga nakikita, no? Na yung value, diba? Ikaw pa rin yun eh. No? Naiiba lang yung value kung nasaang lugar ka. Nakita niyo ba yung sa Facebook yan minsan? Na yung self-worth mo, no, hindi nagbabago. Ang nagbabago kasi, yung tumitingin sa'yo kung nasang lugar ka, kung ano yung sitwasyon mo, pero yung worth mo, ikaw pa din yun. So, ganun din po sa buhay mag-asawa. Kahit maliit ka o malaki kang kumita, ikaw pa din yun eh. Hindi mababago yung dignidad mo, hindi mababago yung karakter mo, hindi mababago yung pagkatao mo. No? Yun po ay sa iyo, ang nababago yung pagtingin ng ibang tao. No? Pero yung worth mo, no, yung galing mo, yung mga achievements mo, ikaw pa din yun. Walang aagaw po sa inyo nun. No? So, pangalawa, be her biggest cheerleader, biggest fan. No? Parang ayaw nung record natin. No. Yung mga asawang lalaki, dapat lagi niyong pupurihin yung mga asawa niyong babae. Ito? Siya. Yun. Kahit, no, maganda kasi yun eh. Yung alam niyo ba, may power dun sa words eh. Pag lagi kong sinasabi, asawa ko, bait. Asawa ko, hindi nagsasalita. No. Asawa ko, mapagbigay. No. Ganun dapat. Kahit kabaliktaran, malay nyo. Dumating ang panahon, magkatotoo. Because
There's power in words. No? Lagi tayo, no? Lagi natin yan i-build up. No? Ano, sarap-sarap magluto ng asawa ko. No? No, ako yun yung kailangan ko din yun eh. Kasi minsan ako masyadong totoo sa asawa ko. Ano ba naman yung luto ko? Hindi na naman makain. Nung isang araw, masarap yun eh. Ngayon, hindi. Ganyan. Sorry, Dax. No, honest na ako. Pero yun nga, alam nyo kasi, yung mga ganitong seminar, no, hindi porkit yung nagsasalita, sinasabi niya, no, superior, no, sa totoo lang, lahat tayo, no, we are under. No, lahat tayo dito nag-aaral. No, ako nagpapacilitate lang, no? So, lahat tayo dito natututo. Kahit nung inaaral ko, syempre natututo din tayo, no? So, dito mga kapatid, kailangan ibigay natin yung mga papuri, no, sa ating asawa. Alam mo, kinuha ko ng tubig. Ayan mo. Yan. Bumawi. Okay. So, ayan, ano? So, nakita nyo yung kalagayan bilang husband, bilang wife. No? So, ito pa, sa money issue. Alam ko, in moments of our time dito sa Pilipinas, baka may pinapadalan pa tayo sa Pilipinas. Meron pa ba? Kahit kasama niyo yung magulang, yung pamilya niyo dito, may pinapadalan pa, no? May mga kamag-anak tayo sa Pilipinas. No? Ito pa, isa. Nakita niya, partido mo yan. No, sa mag-asawang mga kapatid dapat, no, yung partido niya, partido mo na din yan. Yung nanay niya, kaya nga yung ano ba tawag natin doon sa biyanan natin? 'Di ba? Mami din, daddy din, 'di ba? Kung ano tawag ng asawa natin, ganoon din yung tawag natin. No, yung sa mga kapatid natin, ano tawag natin kung may kuya tayo sa Pilipinas? 'Di ba? Ang tawag ng asawa natin, kuya din naman. No. So, anong punto? Iisa tayo eh. Iisang pamilya. Yung partido niya, partido mo na rin yan. Yung tatay niya, tatay mo yan. Yung problema niya, problema mo din yan. So, sa mag-asawa, when helping relatives in the Philippines, no, huwag yung sasabihin na, partido mo yan, bahala ka dyan, tulungan mo yan. Hindi ito ganun. No? Kasi iisa na tayo. No? Kaya nga tinuturo natin yung pera, yung issue ng pera. So, ewan ko kung dun sa mga bisita natin, nagpapadala ba kayo sa RCBC nung araw? Yes. Sabi niya, kaya pala pamilyar yung mukha na yan eh. Oh. So, naging teller po ako sa RCBC nung araw, dyan sa sentro. Merong, share ko lang ano yung experience ko. Kasi doon, dahil mga Pilipino, kilala na namin yung mga nagpapadala. Merong, basta tumayo na sa harap namin yan, alam na namin kung sino yung papadala nila. Sasabihin lang nila kung magkano. Di merong isang araw, merong si ate pumunta, kasama yung asawa niya. Di pasok sila. Ciao po ate, papadala po tayo kay nanay. Pag sabi ko palang ganun, kinaladkad siya ng asawa niya palabas. Oo, hindi ako hindi ako na-invento ha, totoo to. Kinaladkad siya ganun. Tapos nakita ko nung manager namin, "Hoy, sinabi mo." Sabi ko, "Wala sir. Sinabi ko lang naman kung magpapadala. Di ba sabi niyo sa amin dapat lahat ng customer, kilala namin at alam namin yung automatic na kung sino yung papadala." Kinaladkad talaga siya palabas. Yung pala, hindi pala alam nung asawang lalaki na nagpapadala siya sa nanay niya. Babae mo sa? Oo. Mga babae talaga. Sabi ngayon, sabi ko, sir, labas ako dyan. Kasi, syempre, sino ba naman mag-aakala na hindi pala alam? Kasi, yun dapat ang disenyo, di ba? Mag-asawa kayo, alam dapat ng lalaki, walang lihiman. No? Wala pong lihiman dapat pagdating sa pera. No? So, naisi-share po natin ito dahil ito yung realidad eh. No? Ito yung nakikita natin ng mga nangyayari. No? So, sa atin, na tayo, no, bilang mga OFW, dito tayo, syempre, ang akala kasi ng mga kamag-anak natin, no, yung mga nasa Pilipinas, kung nasa abroad, pinupulit lang ang pera, no, ang dali-dali. No. Kala nila, ang dali-dali kumita dito. No. Kala nila, mayaman na tayo dito. No. Hindi naman nila alam na ordinary lang naman tayo. Yung iba dito, mayaman sa Pilipinas, mayaman din naman dito. Meron tayong mga ganun dito, no? Maluluwag sila.
No, hindi nila kailangan. No? Alam niyo, magpasalamat kayo kung yung mga kamag-anak niyo sa Pilipinas, hindi na kailangang tulungan. Kasi mapalad kayo, yung sarili niyo na lang iniintindi niyo. Siyempre tayo, mapagmahal, no? Matulungin sa mga kamag-anak. No? Hindi naman natin natitiis na hindi tumulong. No? Pero wala pong masama sa pagtulong. Ang tinuturo po natin dito is the transparency. No? Kung merong tinutulungan si Mister, suportahan natin yan. Kung merong tinutulungan si Mrs., suportahan po ni Mister. No? Ang importante, pag-usapan nyo. Kasi baka mamaya hindi naman karapat dapat tulungan, no? O baka mamaya niluluko lang kayo o piniperahan lang, di ba? So maging wise din po tayo sa pagtulong. Okay, so may tanong po tayo? May tanong sa pagdating sa ganito? So, wala pong open po tayo sa mga questions. No? So, kung may mga gusto po kayong katanungan regarding po sa mga issue na pinag-usapan natin, lang po tayo. So, finances. Having right perspective on finances will serve 3 important purposes in your life, in your married life. No? So, sa pera po, maganda po na makita po natin ito kung paano natin minamanage, no, yung kaperahan. So, sabi po dyan, keep God at the center and control of your life, not money. No. Mga kapatid, tayo po ay nagtatrabaho para mabuhay. Hindi po tayo nabubuhay para magtrabaho. No. So, sorry po kung meron po sa atin, baka may nagtatrabaho pa rin ng linggo, ay naabala namin kayo. Pero ito po yung paraan din para naman mapahinga, di ba? Mapahinga kayo, makapag-relax, no? Sama-sama tayong magkikwentuhan. Parang ito po ay informal naman no? Pero ganun po dapat yung pagtrato natin sa pera, no? Hindi po tayo dapat yung kinukontrol ng pera. Minsan kasi, o madalas, yun po yung problema ng marami nating mga kababayan. No? Na pwede naman siguro hindi magtrabaho pag-araw ng linggo, pwede naman na magkaroon ng panahon ng pamamahinga, makasama yung pamilya. Pero hindi ba natin alam yun, parang masyadong nakokontrol. No? Dapat tayo po yung kumukontrol sa pera. No? So, number 2. Keep money in its rightful place, no? So, dapat makita natin yung mga priority natin. No? Tayo, madalas kasi yung trabaho ng trabaho, tapos lalo ngayon, nung panahon natin, malamig, no? Madaling magkasakit. No? Minsan, sa sobrang pagtatrabaho, napapabayaan natin yung ating mga katawan, di ba? Libre naman po ang ang check-up sa doktor, di ba? Pero dahil trabaho ng trabaho, napapabayaan minsan pag tayo nagpa-check up, nangyayari? Yung malala na pala. No, marami tayong mga kababayan ganun, no? Ewan ko kung nababalitaan niyo yung nung mga nakaraang panahon, may mga Pilipino na namatay na ang sabi, hindi daw wala daw history sa mediko base. No, imagine niyo na ang tagal niya sa Italy, yung pala minsan hindi nagpunta sa doktor. So, nung nalamang may sakit na, malala na, no, acute na. No? So, wag po natin pababayaan. So, we must learn to prioritize, hindi po puro trabaho. So, replace stress with trust, no? And striving with faithfulness, thus adding to your overall marital joy. No? So, wag puro stress, wag puro trabaho, wag natin isipin yung mga bayarin lagi, no? Kailangan mag-isip din tayo, no, ng mga bagay na kahit maliliit na bagay kung paano tayo sasaya, no? So, anong reflection natin dito? How do love, respect, money, and submission work together in your marriage? No? Paano ba natin tinatrato? No? Nagkakaroon ba tayo ng pagmamahal, respeto, submission, no? Doon sa ating pagsasama? No? At doon sa ating money issue, paano ba natin wino-work? No? Paano ba natin hinahandle yung kapirahan natin? Diba? So, ito yung mga self-realization natin. No? Ito yung mga reflection natin. So,
mamaya sa grouping, pwede po natin yung i-discuss, no, sa kayo. Mag-groupings po tayo after this. So, embracing God's design for companionship. No, ito naman. So, yung disenyo po ng Diyos para sa yung ating pagsasama. No? So, in Genesis 2, verse 18, ang sabi po dyan, it is not good for a man to be alone. So, sabi natin kanina, bagamat may mga kasama si Adan doon sa paradise, nakita ng Diyos na hindi yun kauri niya. No. Nakita yun ng Diyos na hindi yun kauri niya dahil yung mga hayop. Meron akong gustong ipaisip sa inyo. No? Naalala niyo lahat ba tayo dito alam yung kwento ng temptation doon sa tinukso ni Satan si Eva nung kagatin yung mansanas. Siguro naman lahat tayo alam yung istorya, no? Eto, isipin nyo to. Baka ngayon nyo lang marirealize to. Nung nagsalita yung ahas, di ba? Sabi ng Biblia, nag-usap sila may communication Natakot ba? Wala pong naisulat sa Biblia na sinabi na natakot si Eva. Nagsasalita yung ahas. Di ba? Wala. Hindi ba kayo nagtaka doon? Baka ngayon, yun lang naisip yun. Uy, yung ahas nagsasalita. Di ba? Di sana kumaripas siya ng takbo. Ano po ang ibig sabihin nun? Posible na nung unang panahon, hindi natin alam yung kung mental telepathy ba yan o talagang may salita na nagkakausap ang hayop at ang tao. O, di ba? Pastor, parang may palang naisip yun O, di ba? Isa sinabi, ahas nagsasalita. Walang ganun sa Bible. Normal yung conversation. So, may communication na. Baka nakakapagsalita ka. Pero sa kabila nung lahat, di ba sabi ng Diyos, bigyan mo ng ikaw ang gumawa ka ng pangalanan mo, yun yung naging trabaho ni Adan No. Yung creation, siya nagpangalan sa mga hayop. Baka nga tinanong pa nila ni Adan yung mga hayop, anong gusto mong pangalan mo? Anong gusto mong tawag ko sa'yo? Hindi, nagsasalita No. Pero, ang nakita ng Diyos doon, hindi tao Kailangan kasama, tao ang kailangan. No. So, marriage is a partnership, not a competition. So, ano yung punto natin dito kung bakit natin ipinasok yung creation? Yung lalaki at babae, equal kayo. No. Kasama kayo, hindi hayop, tao. Pareho kayong tao, you are equal. So, partnership. So, pangalawa, teammates. No? Kailangan may teamwork, in faith, family, and life. So, ano sabi dyan? Bakit natin kailangan ng teamwork sa marriage? So, una, kasi it brings you closer together. Pag kayo nag-uusap lagi, nagiging close yung relationship nyo. Tapos yung teamwork, it lightens your load. So, di ba, kapag pinag-uusapan, nagagawa ng paraan na pagtutulungan. Hindi yung, huwag mo isipin yan. Sa mag-asawa po, huwag yung gagawin yun. Huwag isipin yan. Akong bahala dyan. Ako gagawa ng paraan dyan. Huwag po ganun. Kasi yung problema mo, problema niya. Yung problema niya, problema mo din. At kailangan po yan ay pinag-uusapan. Sa ating mga tita na dito, so sila po, ba't ba nagsasalita si Pastor Eli doon? Wala naman na akong ituturo sa kanila kasi kita nyo naman yung mga gulang, Sila po yung ating mga ordinary guests. Sila Nina May, si Nina Rose, si Tito. Support sila sa atin, O baka mamaya mayroong silang mga marinig na tama nga dapat ganun yung ginawa. Ganyan yung ginawa namin, So sila yung magpapatunay, na etong mga inaaral natin ay kailangan, hanggat may panahon, hanggat bata tayo, matutunan natin agad ito. So, increase your love. So, kailangan po may teamwork kasi
dito po makikita natin na kailangan natin yung isa't isa. Siyempre, pag pagod si, halimbawa, galing sa night shift si Mrs., no? Yun yung trabaho niya eh. Halimbawa, sa Casa de Cura, ako, kay si Brother Paul. O, kitang-kita ko yung pagmamahal ni Brother Paul. Pag tatrabaho yan ng maaga, babalik, ihahatid yung bata, kasi matutulog naman si sis, kasi nga galing sa night shift. So, ganun, no? Merong para maibsan, no? Yung mga load, no? At yung pagmamahal, siyempre, pag nakita mo, yung asawa ko, mahal na mahal ako, kahit pwede nang maglakad, susunduin pa. Yung mga ganon. No, ipinapakita yung yung pagmamahal. No, kahit walking distance yung trabaho mo, sabi saan pupunta? Eh, susunduin ko si sis. So, ayaw maglakad. No? Yun nga sa amin eh, walking distance lang eh, hindi naglalakad eh. Mula doon sa, sino ba yung taga Valle Verde? Lalabas pa yung itim na sasakyan, susunduin ka doon sa amin. Pwede namang ganun yung pagmamahal, di ba? So, ganun yung So, pag pinapakita natin yung teamwork, no? Lumalalim yung pagmamahal. So, benefit from twice as many. No? Ang sabi natin, two heads are better than one. Narinig nyo na ba yun? No? So, yung mga decision making dapat pinag-uusapan, no, lalo na yung mga pagpupunda, no? Kailangan yan yung kasi gusto ko nito. Yung lalaki lang ang may gusto, ayaw naman ni Mrs. So, yung si Mrs. naman ang may gusto, ayaw naman ni Mr. Hindi po pwede. Dapat lagi kayong diyan. Kasi bakit? No? Kasi pagdating na sumablayan, anong problema? Pag hindi kayo agree, anong problema? Magsisisihan kayo diyan kasi ikaw may gusto niyan eh. Sinabi ko na sa iyo, wag mong tuluyan eh, no? So dapat lagi kayong may teamwork, no? Lagi kayong agree, no? Kung hindi agree ang isa at pwede namang hindi ituloy, wag niyo nang ituloy, no? Kailangan laging iisa yung desisyon, no? Okay.